Namatay siya sa piling ng kanyang kabit. Ako, napakagandang tanong. It's common na itanong natin sa pamilya kung kaano-ano niyo yun namatay. No? Kasi nga, para malaman natin kung sino yung in charge. Minsan sinasabi nila, kinakasama ko or partner ko, or minsan, even if hindi sila legal, ang label nila is asawa ko yan. At hindi po tayo humihingi ng marriage certificate or proof of marriage para maka-avail ng funeral services. Nagiging komplikado lang itong mga to kapag documentation ang pinag-uusapan. Siyempre, for example, sa resibo, ipapangalan mo yung resibo kung sino yung nagbayad kasi siya may karapatan dyan. Sa mga death certificates halimbawa, no, kung sino yung nag-aasikaso, transfer gagamitin sa sementeryo or kung saan man no, para ma-register yung bangkay. Kung nag-aasikaso dyan yung hindi legal, paano kukunin ngayon nung legal na asawa? What if ayaw ibigay? Paano yung mga claims ngayon ni legal wife na kung saan siya yung may karapatan? Legal spouse din ang may karapatan kung anong gagawin sa bangkay. Let's say, sumipot si legal spouse, tapos ayoko yung punerarya na yan, gusto ko sa iba, or ayoko siya dyan may burol or may libing, gusto ko sa iba, na-incur ng funeral services. May karapatan si legal spouse na gawin kung ano man ang gusto niya doon sa bangkay. Unless may kasulatan na ginigive up niya yung right niya or claim doon sa bangkay. At sa ganung senaryo, ang magbabayad ng mga na-incur na previous funeral services is yung kausap ng punerarya, which is yung bumili. Yun yung magbabayad. In the end, si legal spouse ang masusunod. So kung meron kayong kilala sa ganitong situation, send them this video or tag them. Before pa mahuli ang lahat, umahayos na kayo. Ayusin nyo na itong sitwasyon kasi mahirap ito sa mga iiwanan ninyo.